Tao po. Ano po ba nangyayari diyan? May mga taong dumating. Kinakalampag nila ang gate. Nanginginig sa takot sina Elena at ang nanay niya. Magkayakap sila. Binuksan ko ang gate. Pumasok ang ilang kalalakihan. Aling Upeng, Elena, may mga putok ng baril kaming narinig kaya kami nagpunta dito. Kapitan, sagot ni Elena. Pumasok po kayo sa kwarto. Itinulak ng isa sa mga lalaki ang pinto. Tumambad sa aming paningin ang duguan mong katawan. Si Daniel na may nakasalampak sa isang sulok ng kwarto. Iyak ang iyak. Nilapitan siya ni Elena at ng kanilang nanay. Para akong tuod sa kinatatayuan ko. Gusto kong malusaw. Gusto kong mawala na lang na parang bula. Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat ng nangyayari. Isang bangungot. Anak, bakit mo nagawa ito? Bakit? Niyakap ng kanyang nanay si Daniel. Kuya, bakit? Anong nangyari? Patawarin po ninyo ako, Inay. Elena, ang hirap tanggapin. Ang sakit. Kapitan, wika ng isang lalaki. Patay na po itong babae. Pagkarinig ko niyon, ay nagpunta ako ng CR. Doon ako'y nagkulong. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, ay bumubuhos sa mga luha ko. Binalot ang buong pagkatao ko ng lungkot at pagsisisi. Bakit nagkaganito? Bakit ako nagkaganito? Anong uri ako ng tao? Ano sa palagay mo nararamdaman ko matapos mangyari ang lahat-lahat? Sino sa palagay mo ang sinisisi ko sa lahat na nangyari? Kung alam ko lang na sa ganoong hahantong ang lahat, sana pumayag na lang ako umalis tayo ng sagada. Sana buhay ka pa. Sana hindi naging kriminal ang iyong asawa. Para sa magiging anak namin ni Elena, ay pinili kong huwag kang puntahan sa kubo. Pero hindi ko alam na sa pagpili ko kay Elena at sa magiging anak namin, ay ganito magiging resulta. Mamamatay ka at ang sana'y magiging anak din natin. Kung ikaw at ang anak natin ang pinili ko, masasaktan lamang sana si Elena. Pero marahil walang trahedyang mangyayari. Hindi magiging kriminal ang kanyang kapatid. Sisisihin ko ba ang Panginoon dahil sa sinapit mo at ng anak natin? Tatanungin ko ba siya na kung halimbawa mang nagpasasyang pakialaman ng kahihinatnan ng mga nangyari ay bakit puro pabor para kay Elena? Hindi ko pwedeng gawin iyon. Dahil alam ko ang lahat na nangyari ay bunga ng maling desisyon ko. Desisyon natin na huwag magdala ng payong sa araw na iyon. Nang pareho tayong sumilong sa kubo dahil bumuhos ang malakas na ulan. Ang lahat ay nangyari dahil sa maling desisyon natin na magtampisaw sa tubigan ng kataksilang binuo ng bumuhos na ulan. Sisisihin ko ba ang ulan? Kusang sumama sa mga dumating na pulis si Daniel. Ang bangkay mo naman ay sinabi ni na kapitan na dadalhin sa isang pulinarya. Nilinis na rin nila ang mga dugo mong kumalat sa kwarto namin ni Elena. Bumubuhos pa rin ang malakas na ulan. Malakas pa rin ang hihip ng hangin. Hindi pa tapos ang bagyo. Gabi na nang makaalis ang mga tao sa bahay. Sina Elena at ang kanyang nanay ay nakupo lamang sa salas. Wala silang imik, wala silang kibuan. Si Elena ay hindi ko malapitan. Parang may pader na nakapagitan sa amin.
Pader na nilikha ng nababagabag kong konsensya. Dapat ko bang sabihin pa sa kanila na ako ang nakabuntis sa iyo? Ano ang mangyayari kapag nalaman nila yon? Iniisip kong manahimik na lang. Hayaan ko na lang na isama mo sa libingan ng sekreto natin. Inay, dapat na po nating ipaalam sa mga magulang at kapatid ni Ate Camille sa Pangasinan kung ano nangyari. Oo nga, Elena. Mahirap po sa iba pa nila malalaman ito. Malamang na iuwi nila sa Pangasinan ng bangkay ni Camille kapag nalaman nila kung anong totoong nangyari. Oo nga po, Inay. Hindi ko inaasahang hahayaan nilang dito sa Sagada ibuburo at ililibing si Ate Camille. Imposible po yun. Sige, kontakin mo na sila. Ako ang kakausap sa mga magulang ni Camille. May phone number po ba kayo ng sino man sa mga partido ni ate? Naku anak, wala ah. Teka, friend ko nga pala sa Facebook ang isang pinsan ni Ate Camille. Kukontakin ko po at hihingin ko ang number ng kung sino mang pwede nating tawagan sa kanila. Kinuha ni Elena ang cellphone na nasa ibabaw ng ref. Naku, lobat pala ako, Dad. Pahiram ako ng laptop mo, doon nila ako magpa-Facebook. Kinuha ko mula sa kwarto ang aking laptop at iniabot ko kay Elena. Pagkatapos niyon ay nagpunta muna ako ng terrace upang mapag-isipan kung anong dapat kong gawin. Kung dapat ko bang sabihin sa kanila ang lahat na nangyari sa atin. Batid ko ang bigat ng mga maling desisyong ginawa ko. Alam kong may mga buhay na nasira dahil sa akin, dahil sa mga ginawa ko, dahil sa mga ginawa natin. Batid kong araw-araw ay uusigin ako ng aking konsensya. Hindi ko alam kung mapapatawad ako ni Elena at ng aking magiging biyanan kapag nalaman nila kung ano ang papel ko sa trahedyang nangyari. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ang aking sarili. Makukulong si Daniel dahil sa akin. Namatay ka at ang sana'y magiging anak natin dahil sa akin. May kapatawaran bang naghihintay sa akin? Muli na naman akong nagbalik tanaw sa unang araw ng pagdating namin ni Elena sa Sagada. Bakit kasi ako naging atat na kumuha ng mga pictures at videos noon? Pictures? Naisip kong bigla ang picture mo na kinunan ko habang ika'y natutulog sa kubo. Hindi ko maalaala kung na-delete ko ang picture mo sa kubo na naipaste ko sa desktop ng aking laptop. At halos lumipad ako pabalik sa salas. Wala doon si Elena at ang laptop ko. Inay, nasaan po si Elena? Pumasok siya sa kwarto ko. Nang pumasok ako sa kwarto, ay nakaupo sa sahig si Elena. Patula lang nakatingin sa laptop. Halatang gulat siya at lumuluhang nakatingin lang sa larawan mong iyon na suot mo ang t-shirt ko. Si Elena ang bumili ng t-shirt na iyon. Regalo niya sa akin noong mansary namin. At bahagyang natatakpan ng laylayan ng t-shirt na iyon ang maselang bahagi ng katawan mo. Sinimulan ko magpaliwanag. Mula sa simula, mula nang bumuhos ang ulan at sumilong ako sa kubong iyon at ang bigla mong pagdating. Sinabi ko lahat. Walang labis, walang kulang. Pati ang binalak mong pag-alis natin ng Sagada na hindi natuloy dahil hindi kita pinuntahan ng malamang kong buntis siya. Wala na akong dapat itago pa. Habang nagpapaliwanag ako, napansin kong unti-unti nang nawawala ang pagkagulat sa mukha niya at tuminto na rin siya sa pag-iyak. At habang nagkikwento ako, ay napansin kong unti-unting nagsalubong ang kanyang mga kilay. At narating ng paliwanag ko ang dulo. Wala na ako may dudugtong pa, bukod sa pakiusap na ako'y patawarin niya. Tapos na ba ang paliwanag mo? Ha? Jeff? Tapos ka na?
Tumango lamang ako. Tumahimik na lang tayo, Jeff. Tayong dalawa na lang ang makakaalam ng tungkol sa inyo ni Camille. Gusto kong magbunyi sa mga narinig kong yun. Inakala kong patatawarin na niya ako. Ayaw ko nang madagdagan pa ang sama ng loob ng nanay. Baka hindi na niya kayanin. Salamat, Mami. Salamat sa pangunawa. Umakma akong yayakapin si Ellen. Bago ko pa man mahawakan si Ellen ay dumapo sa pisngi ko ang isang malakas na sampal. Pagkatapos nyon ay itinulak niya ako. Huwag kang magpasalamat. Hindi pa ako tapos. Gusto ko, paggising namin ng inay bukas, ay wala ka na dito. Ako na ang bahalang gumawa ng kwento tungkol sa pagkawala mo. Siguro, sasabihin ko na lang na dinukot ka ng mga taong labas. O kaya'y sasabihin ko may mga pulis na dumating dito at dinampot ka dahil isa kang adik. Adik! Siguro nga, adik ka. Hindi pala siguro, adik ka nga. Adik ka sa sex. Mami, mamihin mo ang mukha mo. Napayuko ako habang sinasabi yon ni Ellen. Huwag kang yumuko-yuko diyan. Tumingin ka sa akin habang kinakausap kita. Umiling-iling na lang ako. Sabi nang tumingin ka sa akin, putang ina. Sabi nang tumingin ka! Tumalima ako. Tinignan ko si Elena. Tama pala ang hinala ko na sa iyo talaga sinabi ng puta kong hipag nang siya ay nalasing na akala daw niya na mahal mo siya. Hindi daw pala at pinaasa mo lang siya. Hindi ako makasagot. Wala akong may sagot. Dalhin mo ang lahat ng gamit mo, pati ang t-shirt na pinasuot mo sa babaeng niyo. Masarap jumugjug ang diwata, di ba? Ano? Sagutin mo ngayon ang tanong niya sa iyo. Hindi ka ba nagalingan sa paggiling niya? Hindi ka ba nasarapan? Elena, Mami, please. Sinubukan ko ulit na yakapin siya. Sinampal niya akong muli. Iyon siguro ang pinakamalakas sa sampal na natikman ko. Mas masakit kung ikukumpara doon sa mag-asawang sampal na pinadapo mo noon sa mga pisngi ko. Tagos hanggang kaluluwa ko ang sakit na sampal niya ngayon. Mula ngayon ay tapos na sa atin ang lahat. Kahit kailan ay hindi mo makikita ang anak ko at hindi kita ipapakilala bilang Mami. So, tumigil ka. Huwag kang mag-sorry. Kung mababago ng pagsasorry mo ang lahat nangyari, patatawarin kita. Pero hindi, di ba? Makakatulog ka kaya tuwing gabi niyan? Alam mo ba kung gaano katindi ang ginawa mo? Masahol ka pa sa hayop na tarantado ka. Sana lang kasama ka ng namatay ng punyetang babaeng yon. Lumuhod ako sa harapan ni Elena. Handa na akong magmakaawa. Subalit, tinalikuran lang niya ako at iniwan sa kwarto. Lumabas ka na dyan at na makapagpahinga na ang nanay ko. Madaling araw pa lang ay nilisan ko na ang bahay ni Elena. Tahimik ang ginawa kong paglabas. Nang nasa gate na ako, ay lumingon ako. Nagbabaka sakaling gising si Elena at tawagin ako niya at pabalikin sa bahay. Pero walang Elenang tumawag sa akin. Hindi na umuulan nang lumabas ako, pero mahangin pa rin. Walang tao sa paligid. Tulog pa siguro silang lahat. Ang mga ilaw sa ilang poste ng kuryente nagsisilbing liwanag ko sa paglalakad.
Bitbit ko ang lahat ng gamit ko. Nang madaanan ko sa isang basurahan ay tinapon ko na lang ang isang bag na naglalaman ng ilan sa mga lumang damit ko upang maginhawa akong makapaglakad. Wala pa akong masasakyan paalis sa lugar na yon, kaya minabuti kong maglakad-lakad muna hanggang makarating sa kalye na pasukan papunta sa mini rice terraces. May kaunti ng liwanag, kaya nagpasya akong tignan siguro sa huling pagkakataon ang hagdang taniman ng palay na yon. Ako'y naglakad hanggang natanaw ko ang kubong pinagsimulan ng lahat. Nilapitan ko yon. Pumasok ako. Pagod ang katawan at isipan ko, kaya minabuti kong magpahinga sandali. Nang hihiga na ako'y nadinig kong pumapatak ang ulan. Isinirado ko ang bintana. Nang isasara ko na rin ang pinto ay naalaala kita. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng kubo. Hinintay kong itulak mo yon pabukas upang makapasok at muli samahan ako sa loob. At tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan.